Puspusan na ang pagkilos ng pamahalaan sa Davao Oriental matapos ang 7.4 magnitude na lindol na yumanig sa probinsya kahapon. Batay sa ulat ng Office of Civil Defense, as of 4 p.m., umabot na sa 8 ang nai-report na nasawi dahil sa pagyanig, pero subject pa raw ito sa validation at verification. Libo-libong pamilya rin ang inilikas at kasalukuyang nasa mga evacuation center. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ngayon ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente. Inatasan din daw ng Pangulo ang lahat ng frontline agencies na magtrabaho round the clock para sa rescue, relief at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Kaugnay nito, dumating ngayong araw sa Davao City sina Department of Education Secretary Sani Angara, DPWH Secretary Vince Dizon at DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Mindanao Development Authority Secretary Leo Tereso Magno para personal na alamin ang sitwasyon. Sa briefing na pinangunahan ni Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang at Mati City Mayor Joel Mayo Almario, iniulat nila ang lawak ng pinsala sa infrastruktura, paaralan at kabahayan. Kasunod nito, nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Manay District Hospital upang silipin ang kalagayan ng mga pasyente na pansamantalang inilikas matapos mawasak ang gusali dahil sa lindol. Kasama rin sa pag-iikot sina DPWH Secretary Dizon at DepEd Secretary Sani Angara na agad nagsagawa ng assessment sa mga daan, tulay at paaralan na napinsala. Pinapunta kaming lahat ni Pangulo today kasi talaga he wants to provide the fastest relief as fast as we can. That's why Sec Rex is here, Sec Sani is here, our secretaries ng MINDA is here. So, unang-una, report lang ako for DPWH. So, all roads are passable, national highway is passable. May damage pero minor. No, pero may mga malaking damage sa mga local roads. So ngayon, ang inutos ng Pangulo natin is lahat ng assets ng DPWH ipinasa na namin sa local government units. So yung mga nagki-clear starting kahapon, ano na yon, no? Nasa kamay na ng local government units yon, kay Mayor at kay Governor, no? So para wala nang bureaucracy. So tuloy-tuloy na, no, ang clearing. Maraming mga barangay roads, especially leading to the mountains, ang tinamaan because of landslides and may mga nasira. So we're currently clearing all of that. Buong puwersa din daw ang ibubuhos ng DPWH sa pagtulong upang masimula ng agarang pagbuo ng medical tents, evacuation sites at sinimula na rin ang assessment ng iba pang public structures tulad ng schools at hospitals sa Davao Oriental. Bottom line, whether it's a state of calamity or not, we're already here. We're going to give everything that we can provide to provide the province and the municipalities that were affected immediate relief. Kasi yun ang number one na priority ng Pangulo natin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.